Hindi na umabot sa mga customer ang mga parcel na iaatid sana ng isang delivery rider sa Quezon City dahil tinangay ang mga ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ang nahulikam na pagnanakaw sa pagtutok ni Ian Cruz. Kita sa kuha ng CCTV na ito kahapon ang pagtatakip ng face towel ng isang lalaki habang naglalakad sa bahagi ng Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Kapansin-pansing nilagpasan niya ang nakaparadang motorsiklo na may kargang mga parcel. Pero ilang saglit pa, bumalik siya. Saka dinampot ang isang sako mula sa motorsiklo. Pagkatapos, kaswal siyang naglakad at sumakay sa pinarang jeep. Ang nahulikam na tagpo, modus pala na tangay parcel mula sa isang delivery rider. Sa North Caloocan namin natunto ng rider ng ninakawang motorsiklo na si Pipoy Kadungog. 4 na taon na raw niyang ruta sa delivery ng biniling items online ang nasabing lugar, kaya di niya inakalang mabibiktima siya. Akala pa nga raw niya nung una may nagbiro lang sa kanya na kasama. Nung na-check na po yung CCTV, kinuha na po talaga nung lalaki. Kaya po nung hinabol pa po, kaso wala na po talaga, hindi na po talaga naabutan eh. Sabi ni Pipoy, 39 na parcels na online orders ng 20 tao ang natangay. Umaabot daw ng 8,000 piso ang pinoproblema niyang mabayaran hanggang bukas. Thank you po kung may mga tutulong din po talaga. Mahirap po talaga kitain yung ganung kalaki po na nawala. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer na nawala ng parcel. Sana po maintindihan na lang po nila ako na ayun nga po, nanakawan nga po, mag-reorder na lang po sila. Check out na lang po nila ulit yung yung order nila, tapos ako na lang po magbabayad ng mga nanakaw sa kanila po. Nagpaabot din siya ng mensahe sa suspect. Mahirap po talaga kumita ng pera po eh. Sana po, lumaban na lang din po tayo ng patas. Naiulat na ni Pipoy sa Barangay San Bartolome ang insidente. Patuloy naman ang paghahanap nila sa tumakas sa suspect. Lahat ng mga CCTV, mga private ng CCTV, pinupuntahan namin din para tanungin. Yun ang handler ng, ayun ang utos na aming barangay captain na alamin at mahuli. Isa sa mga tanod nga ng naturang barangay ang natangayan ng parcel. Tinawagan na raw siya ni Pipoy at sinabing di na siya magpapabayad sa natangay na item. Nakakuha ko naman siya sa lisensya, walang problema. Patuloy investigasyon at backtracking ng Quezon City Police District Station 4 sa naturang modus. Habang ang ibang delivery rider, todo ang pag-iingat para di mabiktima. Hindi na talaga kami mag-iwan dito ng sako. Mas lagi lang kami nakabantay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kung kahapon hindi sumasagot sa radio challenge ng PCG ang barko ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngayong araw, China naman ang nangraradyo sa eroplanong sinasakyan ng mga opisyal ng AFP habang patungong Pag-asa Island. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Vicky, patuloy na nakakaranas ng radio challenge mula sa mga Chinese sa mga eroplano ng AFP tuwing lumalapit dito sa Pag-asa Island, gaya ng naranasan natin kaninang umaga sa ating pagdating dito. Madaling araw kanina nang lumipad ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force, lulan ang mga opisyal ng AFP at mga mamamahayag para bumisita sa Pag-asa Island. Layo ng AFP na ipakita ang mga bagong istruktura at sitwasyon sa Pag-asa Island at iba pang mga military outpost sa Kalayaan Island Group. Ilan sa nakisabay sa eroplano kanina ang ilang residente at mga guro ng elementary school ng isla. Pero habang papalapit ng Pag-asa, nag-radio challenge ang mga Chinese mula sa kalapit na Subi Reef. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, no? And upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Halos tapos na ang airport control tower ng isla at kompleto na rin ang 3 kilometrong haba na runway. Kasalukuyang pinapahaba pa ang dulo nito para makalapag ang mas malalaking eroplano. Tila tanda naman ng lumang Pag-asa Island ang nabubulok na watchtower na ito at mga abandonadong lumang amphibious tanks na dinala rito noong dekada 70. Ang kuryente ng isla nagmumula sa community generator na ito. Ang tubig naman nagmumula sa isang desalination machine, makinang sumasala ng tubig dagat para gawing tubig inumin.
Nagagamit na rin ang boat shelter, bagamat tuloy ang improvements at ang pagpapalawak nito. Sa pangingisda namin, medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa cyanide ng mga Vietnamese. Yung sa mga barko naman ng Chinese na nakapaikot dito sa amin, isa rin yan, hindi kami makapag-fishing ng maayos kung saan doon kami nakakakuha ng maraming isda. Vicky, dahil panaka-naka ang pag-uulan at malalaki ang alon sa palibot ng Pag-asa Island sa pagdating natin kaninang umaga dito, hindi natin namataan itong mga Chinese Coast Guard vessel o yung tinatawag na Chinese Fishing Militia na kadalasan nakikita sa palibot ng isla. Pero pagdating ng hapon na naging maliwalas na ang panahon, nakita na natin sila muling lumilibot sa isla ilang kilometro lamang mula sa dalampasigan ng Pag-asa Island. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Nasawi ang 5 taong gulang na batang babae matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish. Nangyari ang insidente sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon, kung saan nagbabakasyon ang biktima kasama po ang kanyang pamilya. Naliligo raw sa dagat ang biktima kasama ang kanyang tiyakin nang madikya ito sa braso at kamay. Nabigyan pa raw ng paunang lunas ang bata pero binawian din ang buhay kalaunan. Muling paalala ng mga otoridad, doble ingat at maging alerto sa pagligo sa dagat. Pinag-iingat ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa Senado laban sa pagdaan sa botohan para pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagdidiin niya, mandato ito sa kanila ng saligang batas at kailangan nilang gawin. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos pagdebatihan sa plenaryo kahapon, wala pang napagkakasunduan ang mga senador sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Chis Escudero, walang pinagbotohan kahapon dahil wala namang nagmosyon para magbotohan. Napag-usapan na rin kasi nilang sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Puro manifestation yung ginawa kahapon. Para may gumalaw, may dapat mag-move. Di ba? Kung may magmomosyon, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmosyon, walang nag-object, tuloy-tuloy yun. Ang maaaring pagdesisyonan ng kasalukuyang Senado kung aagahan ang pagtalakay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte o hindi kaya ay ibasura na ito. Nagbabala si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ng proseso ng impeachment. Kung kailangan nyo pagbotohan yung pag-convene Senate impeachment kahit na sa constitutional manner ng Senate. Kung a simple majority, pagka constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan yan. But since may botohan, doesn't make it valid. So, can it be overturned by a simple majority vote of the President of the Senate, yung constitutional mandate? Hindi dapat. Isa pang nakabimbing tanong kung pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. May mga senador na nagsasabing hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na debate yan kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede itong iakyat sa Korte Suprema pero hindi ngayon dahil premature pa. Wala rin daw kasiguraduhan na papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil usaping politika ang malaking bahagi nito. Sa huli, anuman ang maging pasya ng 19th o 20th Congress, maaaring iakyat sa Korte Suprema. Kaya nga may Korte Suprema para magsabi, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa nyo, depende sa pananaw ng sino mang nais maghain ng kaso laban sa kung sino mang opisyal o opisina ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang bagong takapangalaga ng brilyante ng apoy na si Sangre Flamara, Faith Da Silva. Faith.
Abisala, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! With their unique charm, talent, and stories, humanda ng pumili ng inyong magiging bias sa top 20 finalists ng Sparkle Campus Cutie Search. Pinili sila mula sa iba't ibang campus sa bansa para paglabanan ng coveted title na Ultimate Campus Heartthrob. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. Mula sa daan-daang nag-audition. Sa iba't ibang colleges and universities. Sa loob at labas ng Metro Manila. I am grade 11. Now, down to top 20 finalists ang first ever Sparkle Campus Cutie Search ng Sparkle GMA Artist Center. Hindi lang good looks, flinex din ng top 20 ang kanilang talento para masungkit ang coveted title na Ultimate Campus Heartthrob. I wasn't expecting to make it, but I'm so happy to be here. Hindi rin po ako nag-expect na makapasok ako since nung ako po yung pinakalas na nag-auditions. I said to myself, I'm really gonna try my best to be here. I feel very grateful for this opportunity and I will not let it go to waste. It's a pleasure, at the same time, it's a challenge for me. Alam daw nilang mahigpit ang magiging labanan, kaya sobrang paghahanda ang kanilang ginagawa. Kailangan po nating i-build yung confidence natin. I do meditation po, nag-workout po. Same as well sa kanya, mag-workout. Tinatry ko lang po mentally prepare yung sarili ko. Kailangan po mentally prepared sa mga pwede pong mangyari. Emotionally din po, I need to work on my confidence din po. Nag-orientation and pictorial na ang boys at sumasabak na rin sila sa isang buwang training para hasain ang kanilang acting, singing, dancing, and communication skills. I'm meeting a lot of friends right now. I got to witness all their talents. Tropa na po. Marami po akong mga natututunan po sa kanila. Sa mga workshop, doon po namin talaga makikilala ang isa't isa. I feel like sobrang warm naman ng pag-accept nila sa akin. Looking forward for bonding po sa mga workshops. At ang inspirasyon daw nila sa pagpasok sa showbiz. Siyempre si Kuya Alden Richards. Even though na nahihirapan na siya, may hardship siya, he didn't stop dreaming. Ruro Madrid kasi parang siya po yung parang Tom Cruise ng Pilipinas. Ngayong Hunyo, aabangan ang final showdown kung saan magkakaroon ng management contract with Sparkle ang winners para ma-develop as next Kapuso leading man. Ang Sparkle Campus Cutie ay mapapanood sa online platforms ng Sparkle GMA Artist Center. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Nagtapos sa kulungan ang pagtatago ng lalaking nang molestya umano ng menor de edad sa Negros Occidental. Nakatutok si James Agustin. Exclusive! Isinilbi ang arrest warrant sa 53 anyos na lalaki na wanted sa kasong statutory rape sa bayan ng Pulupandan sa Negros Occidental. Natuntun siya ng pulisya sa Novaliches, Quezon City matapos sa mahigit isang taong pagtatago. Nakatanggap po tayo ng impormasyon sa ating counterparts mula sa Pulupandan Municipal Police Station na dito nga daw po nagtatago sa atin yung akusado sa area natin sa Novaliches, sa kanyang mga kamag-anak, kaya ito po ay nahuli natin. Sa investigasyon ng pulisya na pag-alaman na May 2023 nangyari ang krimen, ang babaeng biktima, 13 anyos lang noon. Ito pong biktima natin ay minolestya, sexual abuse po ng ating akusado. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Base sa record ng pulisya, hindi ito ang unang beses na nakulong siya. Meron po siyang kasong illegal gambling pero 1602 pero okay na po yun, na-serve niya na yun. And mayroon warrant po na child exploitation and abuse in relation to 7610. Inihanda na mga dokumento para maibiyahang na arestong lalaki patungong Negros Occidental. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Minamadali na ang pagkukumpuni ng Navotas North Pumping Station para iwas baha ngayong panahon na ng tag-ulan. Lalo na't napakakapal ng buhangin at burak, kaya apektado ang operasyon ng floodgates. At nakatutok si Mark Salazar.
Narito na ang tag-ulan, sabi ng Pag-asa, at Hunyo rin ang simula ng 3 buwang peak ng high tide sa Manila Bay. Kaya baha season na naman sa Kamanava. Inabutan namin ang minamadaling pagkumpuni ng DPWH sa floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station. Ang habol nila itong katapusan, pero hindi yata abutin ng katapusan. Yung may magagamit na yung gate po. Oo. Inahabol na rin nila na mabilisang gawa. Sira na naman ito sa kapal ng buhangin at burak sa ilalim, kaya hirap magbukas-sara ang floodgate. Siguro sa katagalan na rin po, 2007 yung last na ginawa ito ng DPWH. Isa pang problema, siltation mo, mga putik mo, ganun. Buhangin ng dala ng alon po, habagat. Pag nag-dredge, yun, nababarahan po yung kanang gate natin. Nandito na kami nung isang taon pa, ganitong buwan din, Hunyo, preparation din sa tag-ulan at ganito rin na eksena. Minamadali ang paggawa ng floodgate na ito sa Tansa Navotas para hindi magbaha ang Navotas at ang Malabon. Pero naging cycle ang problema rito. Kaninang pasado alas 3 ng hapon, nasa 1.3 meters ang high tide. Mabuti na lang wala pang kasabay na tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa ngayon yung panahon na yun ng June, July, August, may kantay na matataas yung ang peak ng high tide at saka habagat. Panahon na ng habagat po sa ngayon. Ngayon, pag sira yung gate natin, yung malalong maapektuhan po yung Malabon area at saka Navotas. Abutan ng pagpakabaha sa lugar nila na mababang lugar po. Sanay na bata pa ako. Wala naman ng pagbaba. Sanay na kami sa baka. Talaga? Oo, pumunduhan nga ako kami. Kaya kayo nakabota na. Punta sa bayan, baha. Ang lalim. Kahit ganitong panahon? Ngayon. Bakit ho, hindi pa naman naulan? Ewan ko basta ganitong buwan, laging baha doon. Sa ilang lugar sa Navotas, kahit asul ang langit pero may bahagyang high tide, kailangan na talagang magbota. Pero pag sumabay na ang habagat sa high tide, hindi na kaya ng bota ang ilang lugar sa Kamanava. At may mga hanap buhay na nalulubog. Bagal kaya pa ng motor, pero pag hindi na, yung mga padyak po ang bumabiyahe. Tapos bangka doon sa loob na sa Tansa. Depende po sa klima kung may habagat, saka may ulan. Oo, high tide, sa magkasabay. Malaki po ang tubig diyan. Paano ang biyahe mo pagka malakas ang baha? Wala, tenga. Tenga? Tenga kami. Ano hanap buhay? Wala, tambay na sa bahay. Umaasa ang Kamanava sa 5 pumping stations at floodgates nila para mairaos muli ang tag-ulan. Maliban sa Kamanava, may iba pang lugar sa Metro Manila na below sea level din. At umaasa rin lang sa pumping stations panlaban sa baha. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Makabagong teknolohiya ang sasalubong sa mga pasahero ng NAIA sa mga susunod na buwan. Kabilang yan sa pagpapaganda ng serbisyo ng paliparan kanina. Ininspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Sa pagbisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa NAIA Terminal 3, ipinagmalaki niya ang makabagong teknolohiya na mas magpapagaan daw sa buhay ng mga pasahero, ang facial recognition technology. Sagot daw ito sa mahabang pilang nararanasan ng mga pasahero at inaasahang maipapatupad sa loob ng 6 na buwan. We're trying to make life easier for them na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na tayo niyan. And how soon will this be rolled I think within 6 months. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng Terminal 3 matapos ilipat ang pamamahala sa NAIA Infrastructure Corporation Incorporated o NNIC. Kabilang ang bagong OFW Immigration Annex kung saan nakahiwalay na sa regular na pasahero ang mga OFW. OFW Lounge at Rest Area, Transport at Network Vehicle Service Area kung saan sila pwedeng mag-book ng masasakyan pa uwi. Pati ang Arrival Curbside Area kung meron silang pribadong sundo. We are trying to canvas the best technology that we can find para maging madali ang pagpasok-labas ng ating mga OFW at lahat ng ating mga bisita at ang mga domestic passengers pati. Malaking tulong po sa aming mga OFW na laging walang mapupuntahan. Kaya dito, lagi kaming
accepted dito kasi parang binibigyan kami ng importansya bilang OFW. Isang malaking bagay po sa amin bilang OFW kasi bago kami pumunta sa ibang bansa at pauwi po, andito po magpapahinga, may libreng pagkain. Sabi ni NNIC Chairman Ramon Ang, mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026. Itatayo na rin daw ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ng Terminal 2 ay kayang tumanggap ng 35 million na pasahero kada taon. Dagdag ni Pangulong Marcos, mahalagang makasabay ang NAIA sa mga modernong paliparan sa Asya at sa buong mundo. Hindi lamang para makapagbigay ng maayos na serbisyo, kundi para sa imahe rin ng Pilipinas bilang gateway ng mga turista at ng ating mga kababayan papasok at palabas ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Huli ang 2 binatilyo sa Maynila dahil sa pagtangay at pagkalakal umano ng plaka ng mga sasakyan. Ang mga ito, ibinenta raw sa junk shop ng mga salarin sa halagang 8,000 piso. Nakatutok si Jomer Apresto. Ganito karaming plaka ng sasakyan ang narecover ng mga otoridad mula sa isang junk shop sa Tondo, Maynila. Ang mga plaka, ninakaw raw sa isang bakanteng lote at ibinenta sa halagang 8,000 pesos. Ang mga salarin, 2 binatilyo na edad 15 at 16. Ayon sa pulisya, naganap ang krimen pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. So sinamantala nila yung kalakasan ng ulan para hindi sila masyadong makita kasi madilim din doon sa area kung saan yung parking. Nakaka-alarma po yung nangyari na yon dahil marami pong nag-report dito na mga may-ari po ng sakyan. Agad nagkasa ng follow-up operation ng Manila Police District kaya agad nakilala ang mga menor de edad. Actually, ng mga nakaraang linggo ay nasangkot na naman itong 2 minors na to ng pagnanakaw ng isang baterya ng sakyan. At hindi lang tinuluyan po ng may-ari po ng sakyan dahil po naawa po siya sa mga bata. Hinuli ng pulisya ang may-ari ng junk shop dahil sa paglabag nito sa anti-fencing law. Wala namang indikasyon na posibleng gamitin ang mga plaka para makaiwas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP dahil nakatupi na raw ang mga ito ng ibenta sa junk shop. Nandito ako sa isang madilim na bakanteng lote sa Antipolo Street kung saan nakaparada ang mga sasakyan na ninakawan ng plaka ng 2 menor de edad. Problema ngayon ng mga may-ari ng sasakyan kung paano sila lalabas ng kalsada lalo at gumagana ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi bababa sa 12 sasakyan dito ang nanakawan ng plaka. Bagamat nabawi ang mga plaka, hindi na ito mapapakinabangan ng mga may-ari ng sasakyan dahil bukod sa sira na ang mga ito, gagamitin din itong ebidensya sa kaso. Nasa kustodiya na ng Tayuman PCP ang may-ari ng junk shop na sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag. Habang nasa women's section naman ng Abansantos Police Station ang 2 binatilyo, hinihintay pa ang resulta ng kanilang dental aging test para masiguro na menor de edad ang 2. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Hindi lang actress but an ambassador for cause na rin, si Barbie Fortesa ng grupong Child Welfare ang isinusulong. Pero aside from her showbiz commitments, bukas na kaya ang puso ni Barbie sakaling may magparamdam? Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagdalawang isip si Barbie Fortesa na tanggapin ang alok sa kanya para maging ambassador ng Save the Children Philippines. Naglaan talaga siya ng mahabang oras sa pictorial at video shoot sa advokasiyang para sa mga bata. I am blessed with this kind of profession and platform bilang aktor at bilang artista to influence and inspire other people to raise awareness and to join Save the Children Philippines, because together we will be able to provide the proper education, safe environment, livelihood, proper guidance for our future leaders and game changers. Natutuwa si Barbie na kasama niya sa advocacy na ito ang other half ng Barda na si David Licauco. Parehas kaming, lalo na siya, I mean,
yung kanyang mindset towards leadership, iba rin talaga eh. So, feeling ko parehas lang din kami ng goal at mindset when it comes to giving the children the improved environment and education and knowledge towards everything, about everything in life talaga. Samantala, abala pa rin si Barbie sa taping ng malapit ng ipalabas na series nila ni Kaylin Alcantara, Rufa Gutierrez at Sam Concepcion, ang Beauty Empire mula sa GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Sobrang saya, challenging kasi we're pushing towards our airing date. Pero masaya kasi nakikita ko na lahat talaga kami very efficient and especially working again with my good friend, Direk Mark de la Cruz. Puring-puri rin ni Barbie si Rufa at Kaylin. Napakabait, napaka-down to earth ng isang Miss Rufa Gutierrez. Ang hindi ko kinagulat, syempre, ang husay sa pag-arte ng Kaylin Alcantara. Hindi ko na kinagulat yon. Alam ko na yon. Pero ngayon, masasabi ko na mas naging close talaga kami ni Kaylin at mas naging maganda ang aming pagkakaibigan dahil dito sa show na ito. Ang tanong, puro trabaho na lang ba si Barbie? Paano ang love life? Let's save the children first. Uy, ano ba yan? Diba? Tito Lar! Hindi naman ako strict about it. Kung may magpaparamdam, wala namang problema. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin. War Santiago, updated sa showbiz happening.